Isang umaga, pagkatapos ng callback meeting, si Mr. Buboy ay inassign upang magsalin ng gasolina sa mga water pump sa area. Habang papunta si Mr. Buboy sa area, ay may ingat ang pangyayari. Dahil natalisod at napunta at tumila po ng gasolina sa kanyang mata. Nagbigaw si Mr. Buboy para humingi ng tulong. At agad naman narinig ng kanyang nakabalik system para taklulungan ng kanyang kasamahan. Nilalayan si Mr. Buboy. Tumawag din naman si Mr. Banjo ng safety officer at first leader sa malapit na area upang i-report ang nangyaring insidente. Mataya siguro sa scatter yan. Habang nag-aantay ng responding safety officer at first aider, inalalayan ni Mr. Banjo, inalalayan at sinabihan na huwag tusutin baka lalong lumala ang iritasyon. Pagkaraan ng 2 minuto, agad din namang rumisponde ang safety officer sa area at first aider para respondihan ang IP natin. Nalalayan, dinala sa ating pinakamalapit na medical station para mabigyan ng kaunang lunas. At kumuha din naman ng cellphone sa safety officer upang matawagan ang ating medical team. Siyempre, sa di inaasahan, habang nag-aantay ng medical team, may dumaan na mga kasamahan upang ang seryoso. At meron din naman tayong crowd control para pigilan ang mga nagkikiusyoso at hindi na sumama pa ang sitwasyon at lumala. Inalalayan, ano pa? Okay ka lang pa? Inalalayan ang ating crowd control ng mga dumating na marites upang pabalikin sa kanilang area. Sakit pa? Habang binibigyan ng paunang lunas, bali, inuhugasan. Luganan lang po ng flashing lang po ng 15 minutes to. Ilakas Lakasan mo. Bali po flashing ng Inugasan yung mata, washing. ay flashing po. Anong gamit mo? Sodium chloride po. Sodium chloride. Ha? Oh, hindi ka sila kayo ano? Hoy, bakit na sodium chloride? Bakit dito? Kinuha po siya ng chemical sa mata.
ay kagad din ng mga rumisponde ang ating medical team na pinauna ni Ma'am Yusel sa area. Para magbigay ng additional medical attention sa ating IT. Paano pag walang sodium chloride? Minutes na lang mag-flashing. 15 minutes na ba? 15 minutes na pong flashing. Sige, mag-extend lang tayo ng 5 minutes para mabuo natin yung 20 minutes na first aid pag mayroon po tayong pasyente na natamaan ng chemical sa mata. Pag wala pong available na plain NSS sa area or tip yung ginagamit, pag hindi po available ito, pag hindi po available sa area yung ginagamit namin, kung pinapansin niyo po, meron po kaming ginagamit na plain NSS kung tinatawag or sodium chloride. Pwede po natin gamitin yung warm water or running water galing sa gripo or mineral water pero hindi po siya malamig. Tapos, continue lang po gagawin namin yung 20 minutes po na pag-eye flashing po sa mata. Kasi pag yung chemical po tumama sa mata ng pasyente, kailangan po nating mabuo yung 20 minutes na dire-diretso na eye flashing. Bakit? Para po makontrol natin yung damage na pwedeng mangyari sa mata ng pasyente. After 20 minutes po ng eye flashing, maglalagay lang po kami ng eye drops para po sa kirot ng mata ng pasyente. After eye flashing, eye drop, parang irritation, mapuwas-bawasan. After po namin maglagay ng eye drop sa mata ng tao, tsaka po namin siya tatakpan ng eye patch. Sa likod na lang po. Yan, pa-open mo siya pag nakalagay. Ano yung inilagay mo? iPads. Ano yung inilagay? Oy, Eye patch ko na, sabi ko na. sama mo na liig. Meron ako ng mic. Sir, bike daw. Bali, dito sa incident natin, dalawang mata po ng pasyente natin merong damage, meron po tama ng chemical. Pag chemical po yung tumama sa mata natin, consider na po yun siya na ER case. And then, kaya po ako naglagay ng bandage, kaya po natin tinakpan yung dalawang mata. Kasi kung ano yung galaw ng kabilang mata natin, ganun din po yung galaw ng kabilang mata natin. So para makontrol po natin yung damage, dapat dalawang mata po parehong takpan. And then, kaya po ako gumamit ng bandage at meron po siyang tali sa gitna. Kung napapansin niyo po, sa gitna ko po nilagay. Ibig sabihin po, pagdating mo sa ospital, pag dinala niyo po siya sa emergency room, automatic alam na po yan sa emergency na dalawang mata po niya yung mayroong problema. Pero, kung yung tali nilagay ko po dito sa kanan, kung halimbawa dito yung may problema, dapat yung tali na andito sa kabila. Bakit? Para pagdating mo sa
na itong side yung mayroong problema. Pero pag itong tali, mapapansin nila dito sa kabila, understood, pagdating mo sa emergency room, yung kabilang kamata niya yung mayroong problema. And then pagkatapos, na-assist na namin yung pasyente, tsaka na namin siya dadalhin sa emergency room. Ikakarga na po sa rescue. Salamat po. At isasakay na nga yung IP natin sa medical rescue para dalhin sa pinakamalapit na hospital ng pamilyan na ating further medical attention. At syempre, meron tayong spotter, flagman, para mag-assist ng dadaanan ng rescue natin, palabas ng alignment. Sarap rin. Okay na. Okay na yan. Okay na daw. Sa kabilang banda, no? Mayroon mas kumili naman ERT team natin para pumamihan ang natapong chemical sa area. Inordonan ang concerned area. Nilagyan ng banderitas, isolation. Habang nagpe-prepare ng pangbanderitas, chinek ng ating ERT personnel ang chemical na natapon base sa MSDS para malaman kung paano re-respondehin at i-dispose ng maayos ang natapong chemical. Linisin yung tinapon mo. At syempre, para magbigay babala sa mga kasamahan, lalagyan din natin ng safety signages. Signage, O mga warning devices Signage lang yung para maliit. mapapalalahanan Yung maliit. ang mga dumadaan sa area. Yan. Dito yan. Tapos dito isa. Prepare na ang ERT personnel natin ang mga gamit. Nilatag ang absorbent soap at pad doon sa contaminated soil natin o doon sa pinagtapunan ng fuel. No? Pinaikutan ng absorbent soap sa kapapatungan ng absorbent pad. So pagkatapos ma-absorb yung mga natirang fuel o mga chemical, no? Inilagay ni ERT personnel yung nagamit ng mga pad and soap sa dilaw na plastic o yung para sa mga hazardous materials natin.
tingnan po mabuti kung paano po yung manual proper handling para po maiwasan din natin, no? Lalo-lalo na yung mga ginamit natin. So, kumuha ulit si ERT staff natin ng panibagong yellow plastic para doon nilagay ang ating contaminated na lupa. Yeah. Siyempre, pagkatapos sa pagdaan yung kontaminadong lupa, papalitan ng panibago yung hindi kontaminado. Lagyan mo. Lagyan mo. Chemical, lagay nyo na sa labangan. Ner, yung chemical, lagay mo na doon sa box. Yan. Pati yung plastic mamaya. At i-dispose ang nasabing contaminated na lupa sa ating Sardos Temporary Facility. At dito na po natatapos ang ating short play para sa ating drill na sa araw na to. Okay. Okay, maraming salamat Safety Alvin at sa ERT team natin. Maraming salamat din. Mike? Oh, sige.
i-clear nyo na yung ano.